Umabot na sa 3.97 billion pesos ang inilaan ng national government para sa konstruksyon ng Tacloban Causeway Project na magbibigay ng mas maiksing ruta mula sa Tacloban City patungong airport. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Noong Lunes, iniulat ng Department of Public Works and Highways DPWH na inilaan na ng pambansang pamahalaan ng 3.97 billion pesos para sa pagtatayo ng proyekto ng Tacloban Causeway na magbibigay ng mas maikling ruta mula sa bayan ng lungsod hanggang sa Paliparan. Sinabi ng DPWH Eastern Visayas Director na si Edgar Tabacon na karamihan sa 4.77 bilyong pesos, kinakailangan sa budget ay inilalaan sa ilalim ng 2022, 2024, at 2025 pambansang budget. Sinabi niya na ang 880 milyon pesos ay inilalaan noong 2022, 1.92 bilyon pesos, noong 2024, at 1.17 bilyon pesos, sa taong ito. Ang ilang mga 2.68 bilyon pesos ng inilang budget ay obligado habang ang 528.6 milyon pesos lamang ang na-disbursed, batay sa mga dokumento na ibinahagi ng DPWH. Ang mga gawaing sibil ng proyekto ay may rate ng tagumpay na 20.42% hanggang sa buwang ito gamit ang mga paglalaan sa 2022 at 2024. Ang istruktura ay lalawak mula sa Magsaysay Boulevard ng lungsod hanggang sa airport complex, na tumatawid sa Cansabato Bay. Ang una sa uri nito sa Silangang Visayas, ang causeway ay magsisilbing kahaliling ruta para sa mga motorista mula sa komersyal na distrito ng lungsod na pupunta sa Paliparan, binabawasan ang distansya, oras ng paglalakbay, at mga gastos sa pagpapatakbo ng sasakyan. Ito ay nagsasangkot sa pagtatayo ng isang 4 na linya ng embankment ng kalsada na sumasaklaw sa mga 2.56 kilometers, na may tulay sa gitna. Nagtatampok din ito ng magkahiwalay na mga daanan ng bike, konkreto na kanal, sidewalk, pati na rin ang mga wave deflectors sa magkabilang panig. Ito ay makadagdag sa hinaharap na bagong gusali ng terminal ng Paliparan na idinisenyo upang mapaunlakan ang mga international flight. Bukod sa pagiging isang alternatibong highway, ang causeway ay gagampanan din ng mga komunidad mula sa mga mapanirang alon. Ang proyektong ito ay naglalayong bawasan ang oras ng paglalakbay mula sa lungsod na Tama hanggang sa Paliparan mula sa humigit kumulang na 45 minuto hanggang 10 minuto. Ang vision ay hindi lamang upang bumuo ng infrastruktura, ngunit upang bumuo ng mga istruktura na iguguhit ang mga turista at pamumuhunan sa lungsod, sabi ni Tabacon sa isang pahayag. Samantala, ang pinakahihintay na konstruksyon ng Panay-Guimaras Negros, TGN, Link Bridge, isang 32 kilometro na proyekto ng infrastruktura na naghanda upang baguhin ang koneksyon sa rehiyon, ay nakatakdang magsimula sa taong ito, ayon kay Mayor Jerry P. Treñas. Sa panahon ng pagpupulong ng Regional Development Council, RDC, noong nakaraang linggo, kinumpirma ni Treñas ang katiyakan na ang trabaho sa proyekto ay magsisimula sa loob ng 2025. Tinatayang nagkakahalaga ng 189 na bilyon pesos, ang tulay ng TGN Link ay binubuo ng 2 pangunahing seksyon. Kasama sa seksyon A ang isang 13 kilometrong Panay-Guimaras na segment, na kasama ang isang 4.97 kilometrong tulay na tumatawid sa dagat. Sa kabilang banda, ang Seksyon B ay nagsasangkot ng isang 19.47 kilometrong Guimaras Negros na segment, na nagtatampok ng isang tulay na 13.11 kilometrong tulay.
Ang tulay ay sumasaklaw sa mapaghamong tubig na naghihiwalay sa mga isla ng Panay, Guimaras, at Negros, na nangangailangan ng mga advanced na diskarte sa engineering at masusing pagpaplano upang matugunan ang pagiging komplikado ng kapaligiran sa dagat at lupain. Ang kagawaran ng Public Works and Highways (DPWH) ay nangunguna sa proyekto, na may mga pag-aaral na posible at detalyadong disenyo ng engineering na isinasagawa na. Sinabi ni Engineer Sunny Boy Oropel, direktor ng DPWH Region 6, ay nagsiwalat na ang detalyadong engineering para sa Section A ay na-target para sa pagkumpleto ng December 2024, mas maaga kaysa sa orihinal na schedule ng 2025. Nauna nang sinabi ng Senior Undersecretary na si Emil Quesada ng DPWH na ang mga konsultant na may kadalubhasaan sa long-span bridges ay tumutulong sa mga paghahanda. Inaprubahan ng National Economic and Development Authority, NEDA, board ang pandagdag na feasibility study at mga serbisyo sa engineering para sa proyekto. Ang konstruksyon ng seksyon ng Panay-Guimaras ay inaasahang magsimula muna, kasama ang tulay na potensyal na pagpapatakbo ng unang bahagi ng 2030s. Bilang karagdagan sa tulay ng PGN Link, binago din ni Mayor Treñas ang iba pang mga pangunahing proyekto sa infrastruktura para sa Iloilo at Western Visayas sa panahon ng pagpupulong ng RDC. Kasama dito ang Halor Irrigation Canal, ang proyekto ng Panay River Basin, at ang Iloilo Bulk Water Supply Project. Binigyang diin ni Treñas ang kahalagahan nito para sa pagiging produktibo ng agrikultura at pamamahala ng tubig, tiniyak na ay lalaan ng pambansang pamahalaan ang natitirang budget na kinakailangan para sa pagkumpleto nito. Sinabi niya na ang proyekto ng Panay River Basin na naglalayong mapabuti ang potable na supply ng tubig ng Iloilo City. Ang proyekto ay binalak para sa pagpapatupad sa susunod na taon kasunod ng pagsusuri ng mga kinakailangan sa budget nito. Ang mga proyektong ito ay inaasahan na baguhin ang rehiyon, pagpapahusay ng infrastruktura, pagpapalakas ng paglago ng ekonomiya, at pagpapabuti ng pag-akses sa mga mahahalagang mapagkukunan.